Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Partikular po ang kanyang presyo. Sapagkat may mga eksperto na nagsasabi na kahit umabot ito sa presyong $100, mananatili pa rin itong undervalued. Kaya ang tanong ay posible ba talaga ito? At kung mangyari nga, paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na XRP. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Undervalued pa rin ba itong si XRP kahit na umabot siya sa presyong $100? Ayon po kay Ginoong Versan Algira. Yan, Versan Algira. Isa po siyang kilalang XRP enthusiast at host ng The Black Swan Capitalist. Kahit na umabot daw sa XRP sa $100, mananatili pa rin daw itong undervalued. At ang dahilan? Yan, ang dahilan po ay dahil raw ito ay dinisenyo para sa unlimited scalability or walang limitasyong kakayahan sa transaction. Kaya sa madaling salita ay habang tumataas ang presyo ng XRP, mas lalo itong magiging liquid. Kaya po nitong suportahan ang mas malalaking halaga ng transaction. Ngunit marami po ang hindi naniniwala sa prediction na ito. Maraming mga eksperto ang nagsasabing mahirap abutin ang $100 na price level dahil sa magiging laki ng market cap nito. Kaya ayan, dito na naman papasok yung market cap na issue. Gayunpaman ay ayon po kay Ginoong Algira, kung mararating ng XRP ang full adoption sa global system ng finance or financial global system, ang 6 digits na presyo ay hindi lamang posible kundi magiging isang necessity or talagang kinakailangan. Yan. Ngayon ay babalikan po natin ang kasaysayan or historical performance ni XRP, ay nakita na natin kung paano po binago ng internet ang iba't ibang industriya. Ayan, at ayon po kay Mark Yusko, siya po ang founder ng Morgan Creek Capital, ang nangyayaring pagbabago sa mundo ng finance ay mas malaki pa kaysa sa .com era. Kaya isipan po natin ang naging epekto ng internet sa media at retail industry. Ang malalaking kumpanya ng media ay nawalan po ng halaga dahil sa pag-usbong ng streaming platforms tulad po ng Netflix. Samantala, maraming maliliit na negosyo ang hindi kinaya ang kompetisyon laban sa higanting online retail platforms tulad po ng Amazon. Ngayon, sa mundo po ng finance, ang blockchain technology na siyang pundasyon ng XRP ang magdadala ng ganitong uri ng pagbabago. Kaya sa pananaw po ni Ginoong Algira, kasalukuyan po nating nasasaksihan ang pinakamalaking wealth transfer o paglilipat ng yaman sa kasaysayan. Ang halaga po ng pera at iba pang assets ay unti-unting dinadala sa blockchain at sa XRP ay may mahalagang papel sa prosesong ito. Kaya ayan, posible nga ba talaga ang presyong $100 para kay XRP? Bukod po kay Ginoong Algira ay may iba pang analyst na sumusuporta sa ideyang ito. Ayan, si Amelia, ayan, Crypto Barbie. Isa po siyang kilalang crypto analyst at siya na rin ay naniniwala na ang $100 na presyo para kay XRP ay hindi lamang posible at sa tingin niya ay ito ay masyadong mababa pa. Noong November 2024 ay isang market expert na si Ginoong Armando Pantoja ang nagsabi na si XRP ay nasa breakout phase matapos ang 7 taong consolidation. Ibig sabihin ay matapos po ang matagal na panahon ng mababang galaw ng presyo, may posibilidad na sumabog ito pa itaas. Sa panahon po ng prediction na ito ay nasa 0.63 lamang ang presyo ng XRP. Ngunit ngayon ay umabot na po ito sa $2.15 kung saan ay isang pagtaas ng 256%. Kaya ayon po kay Ginoong Pantoja, isang malaking dahilan ng bullish movement ng XRP ay ang pagtanggal kay Ginoong Gary Gensler
na dating chairman ng US Securities and Exchange Commission or SEC. Ayan. Sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Gensler, ay siya po ay kilala dahil sa kanyang mahigpit na regulasyon laban sa crypto. Kaya nang matanggal po siya ay naging positibo ang pananaw ng mga investors kay XRP at maging sa iba pang mga digital assets. At ayan, bilang panghuli ay pag-usapan po natin or nais ko pong ibahagi kung ano po ang aking opinion tungkol dito. Ayan, una ay kung meron po tayong holdings na XRP ngayon ay lalo na kung nakabili po tayo sa murang halaga nito, maaaring maging napakalaki po ang ating pwedeng kitain dito sa hinaharap. Pangalawa ay kapag napatunayan po ng XRP na kaya nitong baguhin ang global financial system, maaari pong lumawak ang pagtanggap sa cryptocurrency sa bansa at lalo na ang mga bangko at saka negosyo. At ang pangatlo ay posible pong magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon mula sa gobyerno ng Pilipinas kung makita po nilang malaki ang epekto ni XRP sa ekonomiya. Ngunit kung magiging maayos po ang pag-regulate nito, maaaring ito ay magbukas ng mas maraming oportunidad para sa crypto adoption. At sa kabuuan ay kung susuriin natin ang kasaysayan ng technology at saka economy, makikita natin na ang mga malalaking pagbabago ay palaging may kasamang panganib at saka oportunidad. Posible ba talagang umabot si XRP sa 6 na digits? Ang totoo ay wala po talagang siguradong sagot dito. Ngunit kung naniniwala po tayo sa potensyal ng blockchain at kay XRP, maaring ito na ang isa sa pinaka malalaking oportunidad sa ating henerasyon. Ang mahalaga bilang mga traders at investors, dapat po tayong manatiling edukado at saka maingat. Hindi lahat ng hype ay dapat po nating paniwalaan, pero hindi rin dapat natin baliwalain ang potensyal ng isang technology na kayang baguhin ang ating financial system. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.